na starting point mo ang MacBook Pro na M1. Kasi bukod sa mura na siya ngayon, siguro magre-range na 'to ng 50 plus K per unit. Basta 1 terabyte yung hard drive niya. Tapos 16 gig RAM. Meron sigurong makikita pa kayo na below 50 yung mga 512 na storage. Pero mare-recommend ko pa rin yung 1 terabyte yung kunin nyo kasi pag gumamit kayo ng Dropbox dito sa sa OS ng MacBook na to, yung sync profile niya, hindi mo mababago yung location nung kung saan magse-save si Dropbox. Kaya mas maganda na at least 1 terabyte yung piliin nyo na storage. Tapos tungkol naman sa performance, papakita ko sa inyo ito yung pag playback niya. Ang gamit ko DaVinci Resolve. Tapos ang metadata ng file na to ay 4K na 4K na 10-bit. Alam naman natin sa mga video editor mabigat yung file na yan. Pero dito sa kung paano ko siya nagagamit, yung pag-scrub niya smooth, yung playback smooth din. Madali ka makaka-edit dito gamit yung M1 Pro. Basta 16 gig RAM yung pipiliin mo ha, tapos medyo malaki yung storage. Dapat at least 1 terabyte para pag gumamit ka ng files, hindi ka limited. Ngayon, ayan yung pang-edit na DaVinci Resolve. Isasabay din natin. Ito, 4K 10-bit din tong gamit ko dito sa sa CapCut. Mas madalas kasi ako nag-edit CapCut eh. Ngayon, ipi-play natin siya. Hindi mapokus yung camera ko. Pero 4K 10-bit ang setting niyan. 3840 x 2160. Tapos 4K 10-bit galing sa DJI na camera. Tapos ito naman yung galing sa pang-event na camera. Yan ay 4K 10-bit na 422. Ngayon, pagsasabayin ko yung playback niya para makita nyo kung gaano siya ka-smooth. Ang play yung... Ano ba ito? Parehas 4K na parehas 4K na file. Tapos sabay din natin kunyari yung YouTube. Itong YouTube nakatodo naman to ng 1080p lang ng pinakamataas na napili ko na patugtugin. Pero malaki ang malaki ang chance na mag-stutter to kasi nagda-download din ako ng habang ginagawa ko to, nagda-download pa ako ng file. Tama, makikita niyo yung siya. Talagang naka-design siya pang trabaho. Kaya mahirap. Itong dalawa na to, mabigat na file yan sa pag-edit. 4K 10-bit yan parehas. Kasasabayan ng YouTube. Tapos yung makakain nyo na RAM, kung makikita nyo, siya ay ang na-consume na yung RAM ay 12 gig. Kaya mataas pa yung headroom mo na pwedeng habang nag-edit ka, ma-entertain mo pa yung sarili mo. Tapos, smooth pa gawin yung trabaho. 4K na all the way, 4K all the way na pag-edit. Ngayon, kapag ka siguro walang bukas na ibang file, isa lang yung software na gagamitin mo. Tingin ko kaya netong siguro mga 5 layer ng 4K na smooth yung playback niya, na hindi siya
magi-stutter. Kaya madali siya gamitin sa pang-edit o kaya kung graphic artist ka, mas lalo na 'to, yung M1 Pro ng Mac. Tapos kung BA naman, mga BA na trabaho, tingin ko kayang-kaya na nito talaga 'yun. Kasi, hindi ko na alam sasabihin ko, eh, basta pang heavy duty 'tong ano na 'to, pang task na tools ang MacBook Pro na 'to. Kaya kung sakaling interesado kayo, kontakin niyo lang ako.